Eto na ang itsura ng garden natin. Sobrang tagal ko nawala at hindi na ipakita ito. At ito yung mga ginawa ko sa loob ng mga ilang araw. At kung napapansin nyo, may mga bakod yung tanim natin dahil pinakawalan ko na yung mga manok at yung sisiw. At nung araw na pinakawalan ko sila ay hinuhukay nila at nasira nila yung ibang tanim. Kaya yan ang mga ginawa ko. So isa-isay natin dito. Ito na yung mga talong natin. Tapos na yung pag-harvest natin dito, namumulaklak ulit at may mga namumunga dito. Ito naman yung okra natin. Sa pakaswerte natin kasi lahat nabuhay sila. Yan, malalaki na sila ngayon. May 5 at 4 na dahon na sila. Ito yung unang tinanim nating dalawa, malaki na rin. Yan, kamuting kahoy natin. Yan. Tapos ito yung kalabasa pala natin. Ang ganda ng pamulaklak niya dito at ang ganda ng dahon niya. Yan. Tapos ito yung papaya natin. Yan yung mga bulaklak natin. Tapos dito naman, ito na pag-harvest na natin yung sili natin nung nakarang araw. Huling video. Yan, harvest na natin at pinakulan natin siya. At dito nangyari yung dahil hinarvest ko kaagad yung mga bunga kahit hindi pa nahinog kasi nagkasakit na naman yung tinatawag nilang lapnos, tinapuan na naman. Kaya hinarvest ko na lang kaysa naman masayang na lang lahat. Ginawa ko, nilagay ko sa suka, tapos yung iba naman ay pinatuyo ko para gawin kong chili flakes kahit green. Dito naman yung ating sitaw. Sobrang first time ko itong makabuhay ng ganito karami. Bali 9 to na puno at ito na may bunga na. Wow, ayan, may iba na mumulaklak pa. Medyo dinadapuan to ng mga insekto, yung mga langgam, pero ginagawa natin ang paraan. Ini-sprayan ko ng malakas na tubig para mawala sila dun sa likod ng mga dahon. At ito naman, ito na yung mga talong natin. Nagsisimulan na rin mamulaklak. At yan, hayaan ko nang magkabunga para magkaroon na ulit tayo ng talong. Yan yung mga bulaklak natin, nabubuhay sila. Tapos ito, may nabuhay dito 3 sunflower. Hindi pa ako sigurado pero sunflower daw to, sabi ng mama. Ito parang bulaklak niya to. Tapos ito naman, kakatapos ko lang kahapon at kanina. Ito katatapos ko lang to kanina. Baligay yung itsura niya, may takip kasi sigurado ang kinabukasan wasak-wasak na yan. Balang nakatinim dito ay ampalaya. Yung mga tinanim kong buto, himalang nabuhay. Ilang piraso din yan at sana may mabuhay pang iba. Baka susunod na araw nating tatapusin yan, maglagay ng bakod. Ito naman yung ginawa ko kahapon lang, kakatapos ko lang ito kahapon. At ito naman, hindi talaga ako sigurado kung ano ba to, patola o upo, pero feeling ko ito yung patola kasi dun ko yung upo nilagay. So yan yung 4 na puno na buhay lahat. Kasi ito na yung mga itsura niya, gumagapang na hanggang doon. Bali ilang beses ko na siyang tinanggalan ng mga bunga, mga unang bulaklak, kasi gusto ko muna sana dumami yung sanga niya bago ko siya pamungahin. Kaya yan, sobrang ganda rin ng mga dahon. Tapos ito naman yung pipino natin, yung dalawa natin pipino na buhay. Yan, may mga harang siyang ganyan kasi tatalon yung mga manok, tapos maghuhukay sila dyan, kaya tinatakpan ko ng ganyan at para magkaroon na rin ng lilim para hindi agad matuyo yung lupa. Tapos nakakalungkot man yung 4 natin na puno dito ng upo ay namatay. May isa pa doon nabubuhay.
Di ko lang alam kung makakapag-survive pa siya. Pero magtatanim tayo ng iba dyan. Yan. Ito na itsura ng ating garden. Tapos dito naman may mga malalaking bunga na rin yung langka natin. Ito 3. Tapos dito 2. Marami pang mga maliliit na bunga. Ewan ko lang kung matutuloy pa yan. Yan. Yan yung mga nangyari at ginawa ko mga nakaraang araw na hindi ko na ipakita sa inyo. Dito rin binakurang ko din to. Yan. Tapos dun sa kabilang bakod, inayos ko na rin yung bakod. Yan.